taon na po siya? Pinanganak siya 1944. Wow. Yan, nasilalim daw ng kuweba yun. Siya pinanganak nung araw. Talaga? Malakas pa siya. Malakas pa. Nasa aming probinsya. Pista rin ngayon, Barangay Malubago. Oy, happy fiesta. Kumusta ang kainan dyan? Ayos, mga litson doon. Ay, nako. Kapatid ko, Elpidio, Romeo, and Charlito, at kanilang mga pamilya. At ang aking team dito sa Metro Manila. Team Bulabog. At ang founder nga nasa Sweden, si Mamaha Jamti Force, sa Zumba. May Zumba ka pa talaga. Dalawang grupo Zumba ito. CCMC, Doktor ang mayari, tapos Torsa, yun, at mga kapatid ko yun. Okay na ito. Ayan. At dahil nauna ng pagbate, maraming salamat, Kuya Agapito. Charot lang. Ito, sir, nabanggit ko ikaw ay isang whistleman at ang trabaho po niya, kung nagtataka po kayo, siya ay nakapang security guard. Dahil si Sir Agapito po ay dating security guard simula 1980 hanggang 2020. Pero sir, paano mo naman na-discover yung talent mo na ganyan? Kasi balita ko po, nakadiscover po sa inyo isang kilalang mamamahayag na DZRH na si Hil Brazil. Hil Brazil. Ayun. Ayan, nung araw. Paano po na-discover na kaya mong gumawa ng tunog gamit ang pito? Kasi may music yung pito mo eh. Huli na yung binigyan ko siya ng background para maganda. Uso pa nung multiplex. Una, lagi ako nahuling tulog. Ay, talaga? Kaya, para lagi ka nahuling tulog pag naka-duty. Kasi panggabi ako, hindi maiwasan. Walang gwardiya, hindi natutulog. Kaya para hindi mahuli, hindi na mawarningan, napag-aralan ko yung silbatong patunugin. Patunugin muna. Patunugin muna. Hanggang na-develop yung pataas at saka pababa hanggang naging music siya. So, dahil sa lagi kang tulog, kaya ito yung naging way. Yes. Nakatulong sa'yo. Oo, nakatulong. Galing yun. Ganun pala yun sa mga nakikinig sa ating security guard. Alam nyo na. So, sir, matagal na to, 1980 to 2020. Ngayon po ay retired na kayo. Yes, 2020, nabot ako ng 60 years old. 60 years? Tapos di na ako bumalik. Gusto nila akong pabalikin sa trabaho. Ayoko na. Simple. Ano po ang pinagkakabalahan nyo? Abalahan nyo sa ngayon? Sa bahay, pag walang event, nananahi ako. Ay, wow! Balita ko, negosyante ka na. Hindi naman, naglilibang lang. Naglilibang lang. At least nakaraos din. Pero konting inspiration, sir, kasi ikaw po ay may isang palang anak. At yung anak mo po ay napag-graduate mo sa pagtatrabaho mo bilang security guard. Tulong, sweldo, at sa event, yan, mga labas-labas sa mga So, nakatulong. So talagang yung pong sipag at syaga ninyo ang kumbaga naging malaking tulong para po yung inyong anak ay makapag-aral. Yes, at para sa akin parang hindi uso yung katamaran. Kailangan diskarte talaga. Ayun, tama. I agree with you, sir. Pero ito naman po, meron ba kayong parang naging, aside po sa na-discover nyo, mayroon ba kayong parang naging inspirasyon para yung talent nyo, mas pagyabungin mo pa, mas pagyamanin mo pa, at the same time, i-enhance mo pa, i-innovate mo pa itong talentong mong ito? Kasi parang bibihira naman po yung may ganyan. Actually, ngayon lang ako may narinig na nagaganyan. Parang wala yata. Parang ikaw lang eh. Sariling class. Pero nakakatuwa kasi sir, alam mo kung bakit, nung narinig ko na sinabi mo sa akin, nung nabasa ko na ang nakaka-discover ng talento mo ay taga DZRH na mamamahayag, syempre natuwa ako. Kasi, tas ngayon nandito ka, nagbabalik ka, di ba? Yes, kasi yung DZRH, doon sa trabaho ko, hindi ko nabanggitin yung magkalapit lang. Pag tumugtog ako ng silbato, naririnig kasi malapit lang yung istasyon ng DZRH. Kasi laking salamat ko kay Hil Brazil. Siya talaga personal na pumunta doon sa pwesto ko. In-invite ako doon sa programa niya. Akala ko dalawa sila. Ayun pala, siya lang din nag-iisa, yung Junjun. Yung bata. So, dalawa ang boses niya. Akala mo dalawa sila. Hinanap yung bata. Wala naman. Siya lang pala. Voice artist din siya. So, kaya niyang magpalit ng boses. Pero
eto Sir Agapito. Ano ba Kuya Aga, Kuya Pito, ano ba ang iyong ang nickname mo talaga? Pito. Pito. Kasi So parang Agapito. from the world it's tsaka yung talent mo Pito. Yes. Whistle, 'di ba? Oo. Alam mo para sa talaga yung talento na 'yan. Kaya siguro. 'Di ba? What the coincidence, 'di ba? Agapito, Pito. Hindi ako makakita ng maganda ngayon na broadcaster. Wow. Kung hindi dahil sa Pito. Yun talaga ang segue doon. Yes. Wala pong bayad to. Baka mamaya singilin ako ni Kuya Pito. Sabi niya, asan? Hindi, biro lang. Pero in-invite ko po siya at sobrang nakakatuwa po na bukal sa loob niya pagpunta niya dito all the way from Dasma. Ayan. Kinukulit nga ako ng misis ko. Ay, Gloria. Ay, Mama. Ayan. Hello po. Ayan. Nanonood siya sa atin ngayon for sure. Ayan. Pero mayroon ka pong inandang sa amin, performance. Ready ka na ba? Iparinig sa amin yan. Yes. Ready na. Kuya, ready na ba ang music mo bago natin puntahan maya-maya ang Vatican City? May mga commercial pa ba tayo? Nako, parang ang hirap mag-budget ng oras ngayon. Ang hirap mag-budget ng oras pero it's okay dahil para po sa Pope, kay Pope Francis. At the same time po, habang binabiyahe po ang kanya pong mga labi, ay dito muna tayo sa ating programa, no. So ito na Kuya Pito, ang kanya pong inihandang talento para sa atin. Sabi niya po kanina, may nagsabi daw sa kanya, may nagbansag sa kanya. Sino nagbansag sa iyo na para kasi senator ba to? Si katukayo ko. Si Aga. Ayan, Aga Mula. Kaya parang layo naman, may buko eh. Mas gwapo ko doon. Ay, mas gwapo ka doon. Ayan. Eto na. Senador. Ayan. Hi, Sen. Yung pala yun. Ang taray naman. Ang taray. Hindi ka ba hinihingal doon? Kasi puro hangin yung ibubuga mo doon eh. Kaya nga, pag mag-perform ako sa entablado, reduce ako sa sayaw kasi pag nagpangabot yung hingaling ka talaga. Ayun. Pero eto Kuya Pito, ikaw ay sumali na sa Pilipinas Got Talent. Kumusta ang iyong experience? Super saya. Masaya. Kasi season 1, season 2 hanggang 6, hindi ako nakapasa. Alam mo Kuya, okay lang. Alam mo kung bakit? Yun, alam ko kasi season 7, part ng 7, kaya 777, swerte ko. Tinawagan ako agad. Yun. Saya. Ayan, no? Pero alam mo, Kuya Pito, yung experience mo na yun na hindi ka sumusuko, diba? Yes, oo. Ano yung nagda-drive sa'yo para hindi ka sumuko, para tuloy-tuloy lang tayo? Parang may nag-guide sa akin na nagbumulong na punta ka pa rin. Sige lang. Huwag kang sumuko hanggat ikaw ay nandyan, buhay. Misis ko sumuko na sa akin. Season 4 pa lang, hindi na ako niya pinapasali dahil... talaga ba? Parang linuloko ko lang din yung sarili ko. Kasi yung akong gusto ko eh. Kaya ito ngayon, season 7, wala pang 2 linggo mula nang nag-audition ako. Tinawagan ka agad ako. Ako, swerte ko naman ito. Kaya kahit tayo hindi swerte talaga na makaakyat sa pangalawang level. At least masaya ako. At masaya ka. nahalikan ko si Mrs. na napanood sa buong mundo. Yes, napanood ko yun. Saka nagtatawagan yung mga kamag-anak ko, iba-ibang sumikat ka, Kuya Pito. Ayun. Yes. Masaya. Pero may lesson po dito eh. Kaya ko po yung tinanong sa'yo. Kasi marami po tayong mga local artists, lalo na po yung mga nag-i-start pa lang, di ba, na parang isang rejection, 2, suko na eh. Parang, ako hindi. Ayaw na, di ba? So ikaw, hindi ka sumuko. Hindi talaga. Tapos pag may event bukas, tambak yung tahiin ko, magdamag ako niyan, tahi. Ayaw kong magreklamo yung mga customer ko. Gusto kong wala akong problema. Nakakatuwa naman po yung iyong dedikasyon bilang isang artist at the same time bilang kayo po ay manggagawa at nagbibigay. Kayo pala ay nananahi, ikaw pala mismo ang nagtatahi. Yes, yung misis ko ang tumatanggap ng customer. Ikaw ang nagtatahi. Pag lalaki na medyo gwapo, ako na nagsusukat. Yun yung punchline. Joke lang. Yun lang yung punchline talaga dun patingin nga. Sige, ikaw na magsukat. Pag medyo gwapo, ako na magsusukat. Ganun lang. Tulungan lang kami. Ayun, napakaganda po. Pero
Kayo po ba ay nagpe-perform madalas sa harap ng mga tao, ng maraming tao o sa mga event, or ito po ay itong sa PGT ay first time po ninyong na sumali ng contest? Nung araw, gisting lang nung araw. Sa mga, parang katulad nito. Nakarating ako ng Malacanang noon. Oo, talaga? Dahil kay General Rason. Kay General Rason, yes. Ito na nag-retire na ako. Medyo sunod-sunod na yung mga Got Talent, mga barangay-barangay. Yung mga, yes, Doon nag-i-start, Oo, so, pero, kumusta naman po yung experience? Ganon talaga. Kumbaga sa sugal, pula-puti, kumbaga may talo, may panalo, pero kadalasan talo. Pero masaya ako. Pero masaya. Yun naman po yung importante, di ba? May isa lang taong pumalakpak sa akin. Di ba ako pumalakpak? Kaya na ako noon. Huwag lang akong batuhin. Hindi po kasi lahat ng tao ay may talent sa ganyan. I mean, may tao magaling magkumanta, pero subukan mo siyang paganyanin, hindi po yan magagawa dahil hindi naman lahat ay gifted. So, kayo po ay may ganyang talento. Paano nyo naman po kumbaga, napapanatili sa sarili niyo na at your age, I'm not saying na sobrang matanda. 63 na ako ngayon. Sorry na po. 1961. Ayan, Pero at your age po kasi, napakagandang halimbawa na hindi mo, yung talento mo ay pinagpapatuloy mo lang at parang you keep on going. Sabi ko sa sarili ko, hanggat kaya ko, go lang go ako. Lang po kayo. Nakarating ako ng saan sa Pilipinas. Ayun, at as of now po, mayroon po bang mga dumarating sa atin na mga racket? Nag-triple. Wow. After PGT, lalo na ito na naman. Ay, wow. Yan sabi mo, nationwide din kami. Yes. Ayan, bukas, malaking birthday celebrant ang nag-invite sa akin, taga Quezon Province. Wow. Tapos gaganapin sa Cavite. Sa Cavite. Kasi taga-Dasma kayo. Yung nag-invite sa akin sa Kabanatuan, medyo naghumingi ako ng pasensya. Kasi inauna yung Cavite. Ay, wow. Iba ang Kuya Pito, artista na. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, baka magalit yung kliyente. Hindi biro lang. Oo, yun tapos nag-request ng kanta. Sabi ko sarili ko, kasi request niya yun birthday celebrant. Opo. Request niya nga, kantahin ko na yung kay Edith Peregrina nung araw. Kasi 1988. Kilala ko tong singer na to, opo. Request ganun kanta. So, itatawid ko talaga ito bukas. So, kumakanta rin po kayo? Pang sarili lang talaga. Akala ko pang CR lang. Kasi, hindi, biro lang. Siyempre, mahina ako sa pronunciation. Yun lang. Pero pag Bisaya ang kinakanta ko, okay lang. Pero pag mga English na medyo baliktad yung pronunciation. Kaya ayun. Pero at least po gagawin mo parang para sa birthday celebrant. Pero nakakatuwa po na binanggit niyo na triple. So maganda po siyang motivation. Anak niya nag-invite sa akin, Malo Roda. Ayan. Mamaya maalala mo na yan. Nanay niya. Kaya mo yan. Mamaya maalala mo yan, Kuya Pito. Wala sa listahan. Ay, wala sa... May dala-dala pala siyang listahan. Kaya pala dami niya binabati kanina. Baka makalimot ako. Magtampo sa atin yun. Ayan, masisingil ka pa nang wala sa oras. Pero ayan, Kuya Pito, alam mo, it's an honor for me at kahit po medyo late tayo nag-start, alam ko po naiintindihan ninyo yung reason ba tayo medyo late nakapag-start. Nakikiramay. Opo. At na-share nyo po sa akin na si Cardinal Tagle pala ay ilang beses nyo. Yes, sa ilang beses kayo nakapagmano sa kanya. Pag nagsisimba kami. Yun. At mga taga Cavite 2000, po ba? Alam ko taga Imus siya so doon po sa church kung saan ka nagsisimba, nandun nagmimisa si Cardinal. Nalipat siya sa amin area. 2002. Ngayon po kasi naka-base na siya sa Roma sa Roma na siya laking ko nga tuwa na gano'n, umangat siya. At naman talagang buhay. Yes, so parang ikaw, Kuya, 'di ba? Si Kuya Pito, si Sir Agapito ngayon po ay marami ng booking. Ayan, racket. Ayan. Marami ng racket, 'di ba? Yun talaga ang passion ko. Minsan nagkasakit ako. Ito totoo ito. Opo. Ginawa ko, nag-jacket ako sa bahay. Nakahiga ako. Masad ako, nag-asawa ko.
biglang tinawagan ako sa Baclaran, may club dyan. Tinawagan ako ng hating gabi. Opo. Sugod ako, biglang akong gumaling. Gumaling ka? Yes! Yun lang palang gamot? Nag-perform ako ng alas 3 ng madaling araw. At ito po yung pito. Yes. Yung wow, noon pa po pala talaga to. So, at sana sa mga nanonood, nakikinig sa atin, baka po kailangan ninyo ng performer, ng artist na unique. Yung hindi araw-araw nakikita, di ba, or napapanood. Yes. Saka, saan ka po, Kuya Pito, Sir Agapito, pwedeng i-message o kaya i-contact ng ating mga kababayan? Dahil katulad nga sinabi mo, may mga nag-i-invite sa'yo. Sa FB, pwede na. Tapos, pwede yung cellphone, ano? Ay, wag na po number. Oh, Facebook lang. Yun. Yan. Ang pangalan nyo po sa Facebook. Agapito Pag-ong. Ayan. Tapos ang profile ko, nakikita naman yung PGT. Yes, so yun po yung kanyang profile. Baka kasi mamaya, ibang Agapito yung kanilang ma-message, di ba? Sa iba pa mapunta yung racket. Pero ito siguro, Sir Agapito, sir, ano po ang iyong mensahe doon po sa mga kabataan, lalo na po doon sa mga nag-i-start pa lang, yun pong parang nagmamadali na yung success na gusto nila kilala na ako agad. So parang gusto nila overnight success. Ano po yung pwede nating maging motivation, maibigay po na mensahe po sa kanila bago po tayo magpaalam sa programa? Masasabi ko lang sa kanila, kung may talento man sila, mga bata, huwag niyong apurahin. Yan. Dasal lang kung anong patutunguhan, sana maging magandang patutunguhan. Okay. Kasi itong talent ko, hindi ko naman expected. Akala ko pang sarili ko lang. Yung pala, ayun. Magbibigay sa'yo ng oportunidad. Yes. Ayun. Saan ako pag-perform minsan sa mga yun. Mga malalayong lugar na po ang napupuntahan. At the same time po, kung nakikita yung talento nyo at nakakapag-inspire po kayo ng mga kabataan, yun po yung importante. Sana matuto kayong pumito. Para may dalawa na kayo. Yes, hindi ako mag-iisa. Hindi ko pinagdadamot na magturo sa inyo kung sinong gusto. Ayun, na kabataan. Yes. Alam naman yung may whistle. Kasi nakita ko may ginaganon-ganon ka rin sa whistle eh. Wala namang babaguhin, basta yung tunog maayos. Yung tunog, yun pala yun. Kaya pag bumilang ng whistle, personal ko, para ititesting ko. Kasi sa online, hindi minsan pangit. So mayroon pala kayong test run na ginagawa. Itong whistle ko nito, 1981 pa ito. Parang ang tagal na nga niyang Kuya Pito, parang pasuko na siya eh. Antik na ito eh. Hindi ko to hiniwalay kasi. Ayan. Kung makikita niyo po yung kanyang pito, kalawang. Pero okay lang po ba ito? Yan ang kumbaga, yan ang the best ko, paborito ko. So parang ito po ang swerte. Yan ang matining. Tsaka swerte po ito sa inyo. Yes, swerte. Ayun. At dahil dyan gusto ko lang pong mag-thank you sa inyo for being here. Nandito po kayo at hindi nyo po ipinagdamot ang inyong talento. Maraming salamat, Sir Agapito. Ayan. Again, baka po mayroon kayong pahabol dyan. Baka mamay mga nasa listahan mo magalit Wala kayo. na. I love you sa asawa ko. Ayun. At saka sa anak ko nasa Dubai. Ingat ka ngayon. Lopet, Pag-ong. Ayan. At sa lahat ko mga kamag-anak, hindi ko na isa-isahin kasi ang dami. Ayan. Baka may magtampo pa, no? Oo. Lahat na. Ayan. Again, Sir Agapito, maraming salamat po for being here, for sharing your talent. Looking forward po ako na mas marami pa pong blessings ang magbukas para sa inyo at mas marami pa pong karakitan. Ayan. Diba ka? At your age, diba? Thank you. Hanggat ako'y nabubuhay pa at kaya pa. Ayun. Tandaan nyo, senior citizen na to. Oo. Ayan. Pero, hindi sumusuko. Nandun yung puso. Yung naramdaman ko na natiling bata. Ayun. Yun ang mahalaga. At masayahin tayo. Yes, oo. Yes, ayun. Kahit may problema man, yung kaya mong paglaruan yung problema mo. Kaya mong hilutin. Ayun. At yun ang pinakamahalaga. Parang nakikita ko ang aura ni Sir Agapito, parang siya, lagi siyang positive. Nakangiti lang siya. Simula pagdating niya kanina, nagchichismisan na kami. Sabay ganun no? Ayan. Yes. Thank you, sir, again. Maraming salamat po for being here and thank you po, nandito kayo sa DZRH. Salamat din. Lalong-lalo na ang nakadiscover po pala sa inyo ay galing din ng RH. Kaya nakakatuwa din po. At
hindi naman po kayo bago rito dahil nakapunta na rin para kayo sa program ni Andy Verde. Oo, no, Yan. Parang ito nga, ito. Baka ito na po yun. Medyo nakakalimutan nyo lang. 2015? Kung 2015 po, yung lumang studio yon. Dahil nasunog tayo dito nung yun. Alright. Thank you po, Sir Agapito, and maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, nakinig at sinamahan tayo. Pero bago tayo mag-commercial, isa po munang Flash Report. Flash Report! Ang labi po ni Pope Francis ay dumating na sa St. Mary Major Basilica at meron po tayong live feed ngayon mula sa Vatican News. Babalikan po natin maya-maya dahil sa nakikita po natin buhat-buhat na po, hawak-hawak, mukhang ipapasok na po yung sa simbahan, yung labi po ni Pope Francis. Mamaya po balikan natin dahil nandyan na po siya, yung kanya pong labi sa St. Mary Major Basilica. Magbabalik po tayo. Konti po muna mga paalala. Pilipinas ang oras 6:59. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin ang mga maiinit na isyung